Okay, glory to God. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal kita. Glory to God. Hallelujah. So, praise God. Gusto ko pong batiin yung lahat ng nanonood. Pinagpalang umaga po. Alam ko po, marami nakakapanood sa atin. Hindi lamang po dito sa Caserta, kung hindi sa Batangas, yung mga kamag-anak ko, sa Taytay, sa Pasig. Alam ko na nanonood din si Bishop, hindi ko alam kung live or later. Pero ganun pa man, gusto natin batiin ng bawat isa. Ano man po yung ating sitwasyon, alam ko pong may malaking rally sa Pilipinas. Ang tawag nila ay White Ribbon. Diba? For ano nga yun? White Ribbon for Peace. Tama. Para po sa kapayapaan. At tayo po yung nakikisama sa kanila sa pananalangin ng kapayapaan. Sabi nga, ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon, pupurihin natin ang Panginoon. Amen? Kasi wala naman tayong magagawa kundi iasa sa Diyos. Alam natin, pag may mga ganyang pangyayari, may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? So ngayong umaga po, tayo po'y sobrang nagpapasalamat do sa mga kaganapan last week. Nakita po natin yung success ng ginawa nating seminars. Sabi nga natin, for 1.5 months, na-stay ni Bishop dito, naging masaya ang bawat isa. Umunlad ang bawat isa, katulad nga po nung pinag-aralan natin kagabi, na nagkaroon ng confidence. Alam niyo po yung confidence na ibinigay ng seminar, napakalaking bagay sa bawat isa. Amen? So, marami po tayong natutunan at katulad po ng sinasabi ko lagi, ako po, tuwing darating si Bishop, talaga pong marami akong natututunan. At sabi ko nga, pag parating si Bishop, uupo na lang ako para manood kasi gusto kong intindihin lahat ng itinuturo niya para po pag alis niya, nakasuksok din yun sa ating puso at kaisipan. Praise God. Kaya lang, sa loob ng isang buwan kalahati na bakante ka, pag tayo mo rito, mababagungan ka. Pero, praise God, hallelujah. Pero ang gusto nating sabihin kay Bishop ay maraming salamat. Hindi lamang po kay Bishop Ador, kundi sa bawat isa na nagtiyaga. Naalala ko yung sabi ni Kuya Fidel, pinagtiisan ko raw kayo for 13 years. Gusto kong ibalik na at sabihin salamat din sa pagtatyaga ninyo. Amen? Amen. Hindi po tayo aabot ng 13 years kung hindi tayo nagtiyagaan sa bawat isa. Amen. So, kaya ngayong umaga, tayo po'y manalangin at ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating gawain. Glory to God. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa araw na ito. Tunay nga po na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Lord, ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos na naghihimala, ang Diyos na nagbabago ng buhay. Kaya't naniniwala ako, yung mga nakakapanood ngayon, hindi po aksidente na nanonood kayo kung hindi po may plano ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya po nagpapasalamat kami, Panginoon. At alam ko po na ang bawat isa na makakarinig ng yung banal na salita ngayong umaga, alam ko po meron kang magandang plano at meron kang gustong gawin sa buhay ng bawat isa. At katulad po ng panalangin ko, nawa po ang aming gawain ay magsilbing liwanag sa bawat pamilya na makakarinig ngayong umaga. At Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyong bawat isa. Ang dalangin po namin, ang Santong Espiritu mo po ang mangusap sa aming lahat. At ikaw po, Panginoon, na magbukas ng aming spiritual eyes and understanding for your glory and for our good. In Jesus' name, Amen. It's your word, it's your love, I'm glorious, are you Lord? It's your love, it's your cause, connect us and rest in me. I give you the glory.
Amen. Glory be. Wow. Welcome, Sister Lord. Welcome po, Sis Donna. Brooklyn. I have seen heaven is glory, revealed Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more I satisfied. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, when my eyes are lifted upward over His glory and my glorious song, I exalt Him every trial, for I live alone. You will turn my heart towards Him and help me bear the Lord. So in faith I follow Jesus, and I know that I understand, for I know that He is working for His glory and my good. I have seen the Father's glory revealed in Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more I satisfied. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I
revealing his pride, and the more that I behold thee, the more that I time. When I gaze around his beauty, when I see as I should, then my eyes are lifted upward for his glory and my good. It's hope in every trial, for I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the thorn. So I say I follow Jesus on the road that I understood, for I know that He's walking for His glory and life. Yes, the glory of life. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name of our holy name. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is mine. Once and for God, to our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. For I know His glory is my good. For I know His glory is my good. For I know His glory is Let's sing with the praise and worship the Lord. Let's sing yet not I, but you Grave of grace is Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deepest love is He. To this I hope, my hope is only Jesus. For my life is only unto Thee. Oh, how salvation divine, I can see. All is mine, yet not I, yet to rise in me. Life is torn, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I may wrong in weakness and rejoicing, for in my need, His power is displayed. And His
I hope my share will be through the deepest valley believe. Oh, that night has been born, that I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. Great I dread, I know I am forgiven. A future sure, the price is past in paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hope my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. All the chains are released. I can sing. I am free. Yet not I, but to Christ indeed. Every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day I know He will bring me until I stand before the throne. To His I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, my lips shall repeat, yet not I, but through Christ indeed. When the race is complete, till my lips shall repeat, yet not I, but through Christ indeed. Yet not I, through Christ indeed. Yet not I, through Christ indeed. Yet not I, through Lord. Lord, palakpakan ko natin lang. Isang pagpuri sa Panginoon. Salamat po sa music team. Salamat po sa bawat isa. Welcome, Ate Donna. Pinagpalang umaga. Batiin nyo nga po yung katabi nyo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa akin. I need you. So, mahalaga po ang bawat isa, lalo na sa ating Panginoon. Amen? Yet not I, but through Christ in Him. Sabi nga po, when the race is complete, not yet I, but Christ through in me. Sabi po, kung wala po ang Diyos, wala tayong magagawa. So kung nagagawa man natin ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoon na sumasa atin. Amen? Kung bakit tayo humihinga, kung bakit tayo narito pa, ba't tayo umabot ng ganito kalayo, ito po ay dahil sa ating Panginoon, hindi po sa ating mga kagalingan, hindi po sa Diyos na nagmamahal sa bawat isa. Amen? So, praise God. Hallelujah. So, alam niyo po, yung pong ginawa natin ni na Bishop at yung isang buwan kalahating in-stay dito ni Bishop, ayaw po nating sayangin. Hello? Naniniwala ba kayo? Amen.
Sa pamamagitan po noon, tayo pong lahat ay naging matatag. Nagkaroon tayo ng confidence na ipagpatuloy ang gawain at tumayo kung ano yung calling na ibinigay sa bawat isa. Sabihin mo nga sa katabi mo, may calling ka. Praise God. Hallelujah. So, doon po sa ibinigay na calling sa atin, ulitin ko po, nung tinanggap natin si Kristo, meron tayong kanya-kanyang calling. Katulad po ng pinagkukwentuhan namin kanina habang kami ay nagkakape. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, yung gifts na ibinigay ng Panginoon, una yung i-reveal ni Lord sa inyo. Hindi po sa ibang tao. Amen? At ang Diyos po, kapag may calling ka, siya mismo ang hihila sa iyo. Susunod ka lang. At hindi ka mag-i-struggle. Okay? So, pag sumunod ka, makukuha mo agad kung ano yung gusto ni Lord na mangyari sa buhay mo. Kaya yan po yung panalangin natin at yan po yung ginawa natin. Kaya sabi nga namin ni Bishop, we will make it simple and simplified para po applicable na sa buhay natin sa araw-araw. Dahil kung mag-aaral tayo ng maliliman, it will take time, hindi pa rin natin masyadong maiintindihan. Okay? So ngayon po, naging maayos ang lahat, naunawaan na intindihan ng bawat isa. Ngayon, sabi ko nga, ayaw nating masayang. Di ba? Kaya pagpapatuloy po, pagpapatuloy natin yung sinimula ni Bishop. So, sino po yung hindi kasama doon sa bulutan kahapon? Hindi kasama, meron lang. Si Ate Weng number 2. Pero hindi siya pwede sa Sabado, sa Linggo siya. Okay lang yon. Okay? Number 2. Di ba hinahanap natin yung number 2? Wala. Ha? Si Annabelle ang napunta? Ngayon ako? Hindi, sa Sabado. So si Ate Weng kasi, isama natin gawin natin siyang, sino susunod kay ano? Edi 5 siya. Sige na, bibigay ko na natin ang aking number 3. Okay, thank you. Alam mo bakit? Kasi pupunta na siya ng dagat eh. So sino yung number 4? O, sa Linggo na kayo. Sa Sabado kayo, 3 kayo. Si Ate Weng sa Linggo. Okay? So, para maiayos natin. So, may number na lahat. Si Ate Nora. Si Ate Naomi. Ate Gisli. Si Ate Naomi. Number 15. Okay. So, Ate Gisli. Lesson learned from ants. Alam niyo po ako na yung ants. Langgam. Ituturo sana ito ni Bishop dahil gusto ko yung kanyang title is Parable of the Ants. Guyam. Sa amin sa probinsya ang tawag ay guyam. Ate Donna, guyam, di ba? Yan ang isip ko na napaka-respeto. Di ba? Respeto talaga yan. Dahil pag sa lubong yan, talaga nasa lubong eh. Nang salute, tama. Oo, nakakita pa. Nagko-communicate sila kahit hindi sila nagsasalita. Di ba? Okay. Sabi ko sa Proverbs, kuhanin po natin yung ating lesson ngayon. Lessons learned from the ants. Sabi po sa Proverbs 6:8, sabi po na New Living Translation. Sabi po, go to the ant, O sluggard. Alam niyo yung sluggard? Tamad, lazy. Okay? Consider her ways and be wise. Without having any chief, officer, or ruler, she prepares her bread in summer and gathers her food in harvest. Okay, basahin natin sa Tagalog. Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad, pamumuhay ng pasdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangan iniipon kung panahon ng paghihan. Sige po, manalangin tayo. Lord, today we praise and we worship you. Salamat po sa iyong mga banal na salita
Nawa po nga sa umagang ito, Panginoon, pagkatapos namin aralin po ang lesson namin makukuha dito sa langgam, nawa po, Panginoon, bigyan mo po kami ng katalinuhan, bigyan mo po kami ng kaayusan. Lord, at ikaw po ang masunod sa aming mga buhay. Ang Santong Espiritu mo po ang magpaliwanag. Manggaling po sa inyo ang spiritual understanding na ibibigay mo sa bawat isa. Panginoon, salamat po ng marami. At dalangin ko po, ibubuka ko lang po ang bibig ko, ikaw po ang magsasalita. Kaya Panginoon, salamat po ng marami sa Santong Espiritu mo na kasama namin ngayong umaga na siya magpapaliwanag sa pangalan ng Ama, na Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. So bakit po langgam? Kasi po, kahit po ang langgam ay maliit, meron siyang kakaibang katangian na kapareho nating mga Kristiyano. Okay? Sabi po, characteristic of ants, dalawa lang po yung ligay ko dyan, pero madami po yan. Sabi po, diligent and responsible creature. So, nilalang daw po siyang masipag. Di ba? Diligent, masipag. At very responsible. Accountable, responsible. So, lahat ng ginagawa nila, responsible sila, accountable sila. Kaya makikita po ang langgam, napakagaling nila, di ba? Sunod-sunod sila, kahit wala silang, kaya nga sabi, wala silang ruler, wala silang boss, pero, at alam niyo po, ang nakakatuwang katangian nila, yung sacrifice nila sa bawat isa, di ba? Pag walang tulay, alam niyo yung ginagawa nila, nagdidikit-dikit sila, di ba? Nakakagawa sila ng tulay. So, ganun silang magmahalan. And then, for the success of the group, ang nakakatuwa sa kanila, halimbawa, merong may sakit sa kanila, at alam na sila yung makakahawa, umaalis siya. Atlete, good morning. Alam niyo po, umaalis siya sa bahay para po yung iba hindi ma-infection at hindi maapektuhan. Alam niyo po, namamatay silang mag-isa. Ngayon, pag inabot ng kamatayan yung mga langgam, pag pinapanood ko kasi gabi, mahirap ilagay sa ano yun. Alam niyo yung ginagawa ng mga buhay, hihilahin nila yan, meron silang lagayan, parang meron silang hukay, yung mga patay doon nila inilalagay para hindi maka-effect doon sa kanilang kasamahan. So, ganun po magmahal ang langgam. Tayo kaya? Ganun din kaya tayo? Praise God. Hallelujah. Eh, tayo pa kaya? Di ba? So, sabi po, the ant is described as having no overseer or ruler, which suggests a decentralized approach to each task. Instead, the ants work independently, gathering food and preparing for the future without the need for external supervision. So, ginagawa nila yung kahit wala nagsusupervise sa kanila. Kumbaga, naka-innate, nakatahe sa kanila yung kanilang nature. Katulad din natin, di ba? Sabi, yung pagiging mabuting tao, nakatahi na sa atin. Why? Because we are created in the image of God. Kaya kahit ano pa ang isang tao, kaya nga sabi ko nga, ang isang tao, pag tinarato mo ng tama, kahit siya ang tingin ay basura, pag tinarato mo ng tama, nagiging mabuti. Bakit? Kasi meron siyang kabutihan na hindi niya mailabas kasi base doon sa kapaligiran na kanyang kinalalagyan. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Kasi ako naniniwala, walang taong masama eh. Pag mabuti ang nasa paligid mo, magiging mabuti kahit masama dahil yung nakatahi sa kanya ay mabuti. Okay? Naliwanag po? Amen. So, sabi nga dito, this behavior is a reflection of the ant's internal motivation and accountability, as it is responsible for its own survival and well-being. The ant's action a reminder of the importance of being proactive. Alam niyo po yung proactive? Bago dumating yung problema, meron ka ng solusyon. Hindi kung kailan may problema, saka ka palang gagawa ng solusyon. At ang Panginoon, ganyan ang ginawa sa atin, di ba? Inihanda na lahat bago tayo dumating. At nung tinanggap natin ang Panginoon, ibinigay niyang lahat. Tatanggapin lang natin. Amen? Amen. Praise God. So sabi po,
These actions, proactive actions, a reminder of the importance of being proactive and responsible in our lives. Just as the ant prepares for the future by gathering food during the harvest season. So sila, malayo pa ang nag-iipon na talaga sila. Tama ba? So katulad din sa atin, kung gusto nating maging mabuting Kristiyano, ano gagawin natin? Magsisimba? Magbabasa ng Bible? Di ba? Gagawin natin, aalamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So sabi ko nga po dyan, being Christians, believers or followers of Christ, and sons of God, ano po tayo? Believers po ba kayo ni Christ? Kristiyano po ba kayo? Anak po ba kayo ng Diyos? Siyempre. Okay. Sabi po, gusto ko pong i-relate ito kung bakit. Sabi po sa 2 Peter 1:3 ng The Passions Translation, pinag-aralan natin yan, ni Bishop, di ba? Huli? Everything we could ever need for life in godliness has already been deposited in us by His divine power. So sabi, lahat ng kailangan natin, lahat, everything, nakakailanganan natin sa buhay nito, nang tinanggap natin ang Espiritu ni Cristo, inilagay na sa puso nating lahat. Hello? Amen. Kaya hindi natin pwede sabihin, ay, wala ako noon, ay, hindi, ganito, ganyan. Okay? Ibinigay na lahat. Sabi po, for all this was lavish. Ang lavish sa Tagalog, lavish. Sobra-sobra. Sabi po, lavish upon us through the rich experience of, ano po, knowing Him. So makukuha lamang po nating lahat dyan at maiintindihan kung makikilala nila natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen? Kahit idiniposito niya ito at hindi natin naunawaan, hindi natin tinatanggap, it's useless. Tama? Amen. Pero kapag naunawaan natin, Lord, ako pala yung kakaiba, narito ka pala sa puso ko, lahat pala nasa akin na. Amen? So magkakaroon ka ng contentment, magkakaroon ka ng peace. Alam niyo, nung naunawaan natin na tayo pala ay mahal ng Panginoon, tayo pala ay kakaiba, tayo pala ay matatalino, nagkaroon tayo ng kumpiyansa sa sarili. Tama? Na tayo pala ay pinagpala, hindi lang pala tayo basta-basta. Amen? Hindi lang pala tayo just. Nakuha nyo? Praise God. Diba? Hindi lang tayo just. Praise God. Hindi lang. Okay? Sabi po, knowing Him who has called us by... Kilala ka ba ni Lord? Kilala mo ba si Lord? Oh, yun ang tanong. Kung kilala mo si Lord at kilala ka ni Lord, walang problema, di ba? So sabi po, nung tinawag tayo, kilala na tayo by name and invited us to come to Him through a glorious manifestation of His goodness. So naturally, kapag tinanggap natin siya at tinanggap natin, lalabas at magmamanifest yung kanyang kabutihan at yung kahanga-hangang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Naalala ko sa Ate Letty, di ba? May kahanga-hangang ginawa ang Panginoon sa buhay ni Ate Letty. Amen? Glory to God. Ano po yun? Nung pinagaling siya, kaya pala siya nagre-reklamo, sabi niya, bakit ba lagi ako hindi matuloy ng operahin? Bakit ba ako hindi ma-schedule? Pinapunta ako sa Sisa, pinapunta ako dito, di ba? Yung pala may gustong gawin ng Panginoon, hindi mo pala kailangan operahin. Di ba? So, minsan kasi tayo, pagka may ginagawa ang Diyos, hindi natin maunawaan. Pero kung tayo nakatuon sa Panginoon, so ngayon, alam na natin na, kaya pala minsan nadidelay, kaya pala minsan hindi binibigay, may gustong gawing mabuti ang Panginoon. Amen? Ate Donna? Glory to the God. Minsan yung gusto natin, hindi nangyayari kasi may gustong gawing mas maganda ang Panginoon. Amen? By the way, gusto kong sabihin sa inyo, yung mga nanonood ng vlogger na police, he is now in Germany. Ano ang pangalan nun? Ate Patrolman. Captain na yun eh, captain na siya. 11 years siya sa PNP, pero nag-resign siya, pumunta siya ng Germany dahil hindi na raw niya kayang sikmurain ang ginagawa sa PNP.
So, nag-resign siya. Sabi ko nga, I believe, ang Diyos mayroong gustong gawin sa buhay niya at may plano. Gusto niyong imbitahin natin dito? Hello! Praise God. Hallelujah. Hindi niya ako kilala, pero kilala siya ni Lord. Glory to God. Di ba? Hallelujah. Ang lapit niya, German, magkano lang pamasahin nun? Praise God. Hallelujah. Di ba nakakatuwa? Pag minsan pinapanood, alam mo, yun yung totoong pastor. Totoo po siyang pastor ng grasya. He believe in grace, the same with us. Kaya po, pinapanood ko rin siya. So sabi po, okay, sa Tagalog, okay, tinanggap natin sa pamamagitan ng, sige, pakitaas, pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating Pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang magagitan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. So, meron na kayong kaluwalhatian at kadakilaan. Ilalabas nyo lang yan. Okay? So, tatanggapin nyo lang. Ito po yung sinasabi natin, hindi mo kailangan magpakilala kung kanino. Basta kilala ka ni Lord, si Lord ang magpapakilala sa iyo. Amen? Di ba yung sinasabi ni Bishop? Pag kilala ka ni Lord, makikilala ka rin ng iba. Di ba ng tao? Pag in-approve ka ni Lord, hindi mo kailangan na approval ng tao. May approval ka nga ni Lord din, di ba? So, yun po yun. So, ano po yung lesson? Bakit ko po may connection yan sa atin? Kasi ibinigay niya sa atin lahat, aaralin lang natin. Anong gagawin natin? Anong karakteristik ng mga langgam? Na meron tayo, na meron sila na dapat nating gayahin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Ano po? Diligence. Ano yung diligence? It is the quality of morally good and its moral excellence. Di ba minsan sinasabi natin, gagawin mo na lang, gawin mo na ng maayos. Hindi pwede yung pwede na. Pero tayo, madalas po akong kino-question dyan. Ba't daw ako pumapayag ng ganito? Bakit daw pumapayag ng ganito? Dapat daw ganito. Sabi ko, kung ako ang tatanungin mo, saan ako galing? Galing ako sa magagaling, galing ako sa excellence, galing ako sa sobrang galing. Pero ang tanong, kaya na ba natin yon? Di ba? So we need to start from the bottom. So unti-unti. Kaya sabi ko nga ngayon masaya ako. Bakit? After 10 years, after 10 long years, nakita ko kung anong naging effect sa bawat isa. Di ba? Yung makita ko lang si Kuya Fidel na nagsabi, ngayon ko na iintindihan. Di ba? Di ba? Yes. Sige nga, Kuya Fidel. Sige na. Sabihin yung paborito ko si Kuya Fidel. Hindi, sige na. Sabi niyo yung kilala sa atin, yung sakripisyo ni Pastora sa atin. Kaya sabi ni Pastor daw, unang laki doon. Hindi siya kay Pastora. Hindi ko lang na-realize talagang dapat pala natin bigyan ng pangalan ng halaga yung ginagawa sa ating Pastora. Isipin mo, 30 taon. Amen. Ngayon ko lang nasabi na yung naisip na dapat tayo salamat naman kay Pastora tayo. Sadaan tayo. Naturoan. Malaman at pinsan ang mga bagay-bagay na nagmulaki doon. Amen. Glory to God. Hindi mo, ako'y apat na taong rin tayo din. Bago kong pasabot, bago kong may tawag sa aking magulang. May bata pa ko nun eh. Ang tanong ko yun, 64. 64. Mula sa linggo na hindi ako tawag sa aking magulang. I love you, brother. Hindi, kahit hindi mo okay lang yun. Narinig ko. Kaya kahapon, usap namin na sorry. Hindi na siya, sabi ko dapat pamapat ko sa mga ng Pastora. Dahil tayo tatlong taon ko sa kang ruhan. Amen. Hindi ko alam bayan. Praise. Gusto ko na bang mahiya? Usap namin yung pera eh. Gusto mo ng pera. Makapunta mo na lang.
Kaya nga, yun lang, sa atin nga Okay. talaga rin, pasalamat tayo kung may natuto tayo. Glory to God. Nabago ang ating, ito ka lang, ako di pero sila. Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, kung kayo, Mayroong bayad eh, mayroong love gift. pero, Sakit ng ulo, binibigay mo tayo. Oo nga. hindi naman. Yung nakita ko kayong maayos, sobrang bayad pa yun. Milyon nga yun eh. Glory to God. Hindi, nagpapasalamat din ako sa bawat isa dahil pinagtyagaan din ninyo ako, di ba? So, salamat sa Panginoon dahil nagtiyagaan tayo. Kaya hanggang ngayon, narito po tayo. Noon po, madalas ko po sinasabi kay Ate Nora, Ate Nora, makinig ka. Sabi ko, Ate Nora, time will come, you will understand. At alam ko ngayon, naiintindihan na rin yan. Kasi, matagal po kasi pag nakikita ko, sabi ko, hindi nila ako maintindihan. Pero ngayon, naiintindihan na nila. Kaya, mas masaya ako na ako'y napagtyagaan nyo rin. At hindi ako titigil hanggang ako'y may buhay. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Love you too! Glory to God. So, sabi ko, sige po. This encourages us to work with intention and focus on what truly matters in our life. But again, di pa yata natin nabasa yung itaas no? Sabi ko, diligence is a virtue highly esteemed in the Bible, often associated with hard work, perseverance, and careful attention to one's duties. Ang mga langgam, ganyan. Tayo kaya, hindi rin tayo ganyan? Hello? We are accountable at we are responsible sa lahat nating ginagawa. Sabi po, it is a work with purpose. Lahat ng ginagawa natin may dahilan. Naalala ko si Kuya Ramil. Sa Kuya Ramil, alalahanin mo siya, Apostol Pablo, kahit saan siya dalhin, siya ay nagiging pagpapala. So kahit saan tayo dalhin ng paa natin, alam ko ngayon, magiging pagpapala tayo sa pupuntahan natin. Amen? Amen. Madalas ko sinasabi, pagtandaan nyo, uuwi kayo sa Pilipinas. Anong gagawin nyo? Huwag na kayo mag-isip ng ako'y bibili ng 2 milyong ganito, ako'y bibili ng ganito. Kasi matanda na tayo, di natin alam kung ano mangyayari bukas. Di ba? Ihanda na lang natin yung buhay natin sa paglilingkod at ang Diyos, pag nakita yung puso mo, siya mismo ang gagawa ng paraan kung ano ang ibibigay sa iyo. Di ba? Hindi ka pwedeng magdikta kay Lord. Si Lord ang gagawa noon para sa iyo. Amen? Glory to God. Hallelujah. Sabi po, ants have a specific purpose for every action they take. Whether gathering food, building their nest, or protecting their colony. Yan yung sinasabi ko po. Lahat ng ginagawa nila, meron silang specific purpose. Ha? Langgam yan, ha? Bawat isa. Makikita mo sila kung paano sila magtulungan, magduktong-duktong, bumuhat ng pagkain nila. Di ba? Makita natin kung gaano sila kaayos. So, yun po yung lesson na makukuha natin sa kanila. Sabi ko, it is a work with purpose and have a specific purpose for every action they take, whether gathering food, building their nest, gawin yung bahay nila, or protecting their colony. Parang tayo, we have to protect the church. Kasi ang church kay Lord dito eh. Di ba? This is a reflection of God. Ngayon, kung masama ang ating mga ginagawa, reflection, hindi si Lord na nagre-reflect sa atin. Di ba? Sino? Ang kaaway, di ba? So, alam niyo po, kung meron unang pinakamasaya dun sa sinasabi ni Kuya Fidel, ako po yon. Kasi nasaksihan ko yung kanyang, sabi nga niya, up, down, up, down. Di ba? Pero ngayon, gano'n na po siya. Ganun konti lang, pero diretso na po. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. So, lahat po, ang diligence po, sipag. Di ba? Lahat tayo may sipag. Alam niyo po, para maging mabuti kang lingkod, walang tamad. Dapat ikaw ay masipag. Naalala ko yung sabi ni Micah, alisin ko ang katamaran ko. Hindi ako po pwedeng maging ganito. Kailangan kong pumunta sa Bible study para ako'y matuto. Di ba?
So may gagawin ka, hindi ka pwedeng tumunganga. Hindi pwedeng dumating yung gift mong ng kusa. Ang gift para sa'yo yan, but you will work hard for that. Wala naman kasing bumagsak na, kahit nga, hindi naman tayo katulad ni Juan Tama, di ba? Naghihintay ng pagbagsak ng bayabas. So we need to work hard. Sabi nga ni Kuya Pidet, it took him 40 years na nagpaikot-ikot. Gusto niyo ba, umabot din kayo ng 40 years? Hindi ba? Kakunti na lang yung buhay natin. So let us do it fast. Kaya nga sabi ko kay Bishop, we don't need ng mahabang aralan. Ang kailangan namin yung pwedeng gamitin ngayon. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil habang nagsasalita ka kay Bishop, kahit kayo, nakasulat na yun sa utak niya. So alam niya yung gagawin niya. Di ba? Hindi ba sobrang pinagpala tayo? Meron tayong kasangga at katulong na ipinadadala ng Diyos na magsasalita ka lang. Alam na niya kung anong gagawin sa ating lahat. Hello? Kaya po, sobrang pasalamat natin sa Panginoon. Again, uulitin ko, kung narinig man ako ni Bishop at ng ibang, ni Bishop Willie, alam kong minsan nanonood siya. Sabi ko nga po, kung ibinibigay ko sa mga tao, kasi laki lamang ng bola ng ping-pong. Alam niyo po yung bola ng ping-pong? Diba? Maliit lang yon. Ang binibigay naman ni Bishop, kasi laki ng basketball ball. Di ba? Nakuha niyo yung illustration ko? Sobrang laki ng ibinibigay niya sa atin na kahit ako nakatunganga na lang ako, gusto ko na lang magsulat at makinig ng makinig. Tama? Sobrang lawak ng kanyang kaalaman. Praise God. Dahil mahaba ang kanyang nilakbay bago siya makarating sa kanyang kinalalagyan. Kumbaga sabi nga niya, filtered. Lahat, alam na niya na iyon ay galing sa Panginoon. Amen? Glory to God. So, sabi ko, this encourages us to work with intention and focus on what truly matters in our life. Saan po kayo nakapokus ngayon? Glory to God. Sige, kahit ano po yung pinapokusan nyo, pero dapat unahin natin si Lord. Sabi po sa Colossians chapter 3, verse 23, basahin natin sabay-sabay, whatever you do, work it with your whole being, for the Lord and not for men. Kaya nga po yung mga lamdam, talagang kung ano yung focus nila, nakapokus sila. Kung ano yung goal nila, yun ang goal nila. Di ba? So sabi po sa Tagalog, ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. So nakuha nyo na po kung ano ibig sabihin. Maglingkod tayo, hindi dahil may nakakakita, kundi ginagawa natin yan para sa Panginoon. Amen? At pag ginawa niyo po yan, maniwala po kayo. Kaya nga pinag-uusapan natin kaninang umaga, naalala po namin si Amiel, di ba? Yung ginawa natin ng Sunday. Sobrang saya po namin, pati si Amiel nag-explain, si Kika, si Kiko, pinapanood ko nga eh, di ba? Biro mo, nag-drawing siya, na-explain niya. Kasi po, ganito-ganito, di ba? Nakakatuwa. So, alam niyo po, kaya sobrang nakakatuwa. Hindi ba ma-amaze ka? Si Ate Letty nga, may drawing din siya eh. Oh, na-explain din niya yung kanya. Di ba? Di ba bawat isa? So, natuklasan natin na meron pala. Ate, naka-display sa iyo yung ginawa mo. Naka-display sa kwarto mo yung Ako sa ano mismo, pagbukad mo ng pizza. wow! Palakpakan natin ang bagay. Di ba? So, natuklasan ninyo na meron pala kayong may artist side pala kayo sa buhay nyo. Di ba? Si Ate Mary. Di ba? Iniisip ka niya. Alam nyo, habang tinitingnan nyo yun ngayon, the Lord will reveal to you kung ano yung may makikita ka doon kakaiba na mangungusat sa puso mo. Amen? Sabi nga ni Ate Seni, habang tinitingnan niya daw, drawing niya kung ano-anong nakikita niya. May nakikita siyang tao, may nakikita siyang kalapati. Di ba? So, alam niyo po, yung paraan po yun ni Lord. Pagka kayo nalulungkot at nakita niyo yung drawing niyo, di ba? Sabi ko nga, kaya ako mahilig sa bulaklak eh. Si Dina, gano'n din yan eh. Pag nalulungkot ka, nakakita ka ng bulaklak, nangingiti ka. Di ba? Praise God. Hallelujah. So, yun po yun. Sabi po, bakit po kailangan lahat natin gagawin natin ng buong puso? Alam niyo po, pag buong puso mong ginagawa isang bagay, maayos ang labas. Tama?
Siyempre, doon nakabuo, nakapokus yung puso at isip mo, di ba? Okay, sabi sa Tagalog, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Di ba kaya nga sabi, ang mga langgam, very excellent. Very wise sila, masisipag sila, walang tamad sa kanila. Meron silang specific job na kailangan nilang i-accomplish. Di ba? So, ganun din po tayo. Sabi po sa unang Timothy chapter 4 verse 15, Ate Kisli, sabi, be diligent in these matters and absorb in them so that your progress will be evident to all. Sabi sa Tagalog, isagawa mo ang mga ito at pag-uulan mo ng panahon upang makita ng lahat ng iyong Paglago. So, ang paglago mo, hindi lang para sa iyo. Tama? Yes. Yung mga himalang ginagawa ng Diyos sa iyo, hindi para sa iyo. Hello? Ang pagbabago ng buhay mo, hindi lamang para magmukmuka. Para ipakita mo kung gaano kabuti at ka-mighty ang ating Panginoon sa buhay mo. Amen? Amen. Every trials that you have overcome, ano ang sasabihin mo? It is through the grace of God. Diba? Sabi, yet not I, but through Christ who is in me. Praise God. Hallelujah. So sabi ko, dapat yung paglago mo, makita ng iyong kapwa na hindi ka naman nagyayabang. Kung hindi nakikita ang pamumuhay mo, kung paano nababago. Diba? Di ba dati, katulad ng sabi ni Kuya Fidel, sabihin na natin example si Kuya Fidel. Ngayon, naiintindihan niyo na ako ngayon kung bakit ang ginagawa namin sample ni Bishop Itayo. Dahil nakikita natin, di ba? Kung magsasabi ako ng kung sino-sino, di niyo naman kilala. Di ba? Paano niyo malalaman kung totoo, di ba? So, katulad ni Ate Leti, naghimalaan niyo sa buhay niya. So, alam natin totoo. Di ba? Si Kuya Fidel, sinabi niya after 40 years, nagalit niya sa kanyang magulang. Ngayon lang na-release. Kaya nga ang title ng kanyang ginawang lesson outline is Talikala. Nakatalikala siya sa galit for 40 years sa tatay niya. Ngayon na-realize niya, kaya pala ganun ang tatay ko, meron pala siyang gustong gawing maganda sa buhay ko. Na noon, hindi ko maintindihan. Ang nakikita ko lamang ay ang kanyang galit. Pero ngayon, hindi ba, Kuya Fidel, ngayon, di ba lagi ko sinasabi, sabi ko nga kanina, yung lahat ng taong ng gugulpi sa atin, hindi naman physically, yung lahat ng taong nababalahura sa atin, excuse me, time will come, magpapasalamat tayo. Bakit? Kasi kung hindi tayo magiging matibay at matatag. Tama? Kasi patumba-tumba tayo, di ba? Ay ngayon, kahit anong gawin sa atin, ba, hindi na, di ba? Bakit? Naging matatag tayo. Ngayon si Ate Leti, pag may naramdaman ulit, sabihin niya, Lord, bahala ka na nga. Total, ikaw naman nakakakilala sa akin, di ba? Alam ko kung paano mo ako pinagaling, pagagalingin mo ulit ako ngayon. Di ba? Pwede na niya ngayon sabihin yung salita ng Diyos sa buhay niya. Sa pamamagitan ng mga latay mo, pinagaling mo na ako. Di ba? Praise God. Hallelujah. So sabi po kay Timothy ni Pablo, study to show yourself approved to God. A workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Bakit po mahalaga? Mahalaga po yan dahil kung ano yung tinuturo mo, yun ang magiging siya. Sabi nga, right believing is right living. Kung mali ang paniniwala mo, mali din ang pamumuhay mo. Halimbawa, katulad nga ni Kuya Fidel, feeling niya, aping-api siya, inapi siya ng tatay niya kasi hindi pa niya naunawaan eh. Pero ngayon, naunawaan niya, nakumingi siya ng tawad at tama pala. Kasi minsan nakikita lang natin yung mali na niyang iba, hindi natin nakikita yung pagkakamali natin. Di ba? Ganun naman talaga eh. Sabi dito, sikapin mo maging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Naalala niyo, sinasabi ng Panginoon, pag umuwi tayo, well done, my good and perfect, faithful servant. Perfect tuloy, ano? Oo nga, perfect na. Nandun na tayo sa heaven, eh. Well done, my good and faithful servant. Masabi kaya yun ng Panginoon sa atin, pagharap natin?
Hello? Pero hindi muna tayo haharap ngayon. Sila na lang muna. Sa kanan tayo. Glory to God. Marami pa po tayong gagawin. Kaya sila na lang muna mauna. Glory to God. Okay? So kaya nga po, sabi, tayo raw ay maging manggagawang tapat. Maging tapat, nagtuturo ng tama, na walang dapat ikahiya. Di ba? Na tamang nagtuturo ng tama, na nagdi-divide, rightly dividing the word of truth. Kaya nga po, ang pinag-uusapan natin, yung pong New Testament at Old Testament, mayroon po yung dividing part. Saan po nagsisimula yung bagong tipan? Genesis. Bagong tipan? Luma. Hindi. Saan? Sige nga, saan nagsimula yung bagong tipan? Okay. Bibigyan ko. Pakinggan ko kayo. Okay. Saan? Next, saan na nagsimula yung bagong tipan? Mark, sa gawa daw. Sa gawa. No. Pakinggan nyo, sasabihin ko. Ang sabi ng Panginoon. Okay? Ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. O saan? Noong ipinako sa krus ang Panginoon, doon nagsimula ang bagong tipan. Nakuha nyo na? Wow, sorry hindi ko sabi sa inyo yan Di ba pa ulit-ulit yung sinasabi? Ang sarong ito ay simbolo ng aking dugo. Di ba? Na ito po ay nagpatibay sa bagong tipan. Kung walang pagbubo ng dugo, walang new covenant. Lahat ng covenant meron dugo. Di ba? Naalala niyo yung mga covenant ng araw na naghihiwa sila ng mga dugo. Di ba? Praise God. Hallelujah. So, kaya po, ang pagtuturo po, we are now in the grace of God and we are now in Jesus' time. Wala na po tayo doon sa luma. Sabi nga, yung lumang tipan ay nawala na. Ito na yung bago. Kaya hindi po tayo kasama doon. Pero, ang mga salita ng Diyos, ginagamit pa rin natin yan bilang halimbawa. Tama? Okay. So, sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 14, sabi niya, why beloved, seeing that you look for such things, be diligent. Ang pinag-uusapan po natin dito yung kasipagan at pangunawa, that you may be found of Him in peace, without spot and blameless. Kaya nga minamahal, yaman kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan niyong masumpungan kayo. Hello, pakitaas at kistik, sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Sino niya? Ni Lord. Kaya nga po doon sa inaral nating Ephesians, di ba nandun ang katangian kung paano mamumuhay ang isang Kristiyano? Di ba? Dinala na kayo sa liwanag, wala na kayo sa kadiliman. So dapat ang pamumuhay nyo ay nasa liwanag. Sabi nila, paano malalaman kung mabuti o masama? Madali. Sabi po doon sa James 1:17, all goods and perfect gifts comes from the Father. Di ba? So meaning, kapag hindi mabuti nangyayari sa iyo, hindi galing sa Diyos. Again, ulitin ko, ang problema at kabigatan hindi galing sa Diyos yan. Galing yan sa kaaway. Ang sakit at karamdaman hindi galing sa Diyos. Ang kalooban nga niya tayo hindi magkasakit. Pero, inaalaw ng Diyos dalawang bagay. Sabi nga ni Kuya Fidel, pinaikot siya ng 40 years, baka sakaling maalala niya si Lord. O ngayon, naalala niya nga. Di ba? Ganun din sinabi niya. So, bakit? Para makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo dahil hanggang hindi mo nakikita ang kapangyarihan ng Diyos at hindi mo na-experience ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo, hindi ka maniniwala. Tama, mali? Yeah. Di ba? Kung hindi mo naranasan, mahirap nga kasi mag-share kung hindi mo naranasan. So, dapat yung i-share mo, yung ginawa ng Diyos na totoo sa buhay mo. Di ba? Kung hindi mo naranasan, paano mo, di ba sabi nga, anong ibibigay mo kung wala ka? Di ba ang pwede mo lang ibigay kung ano ang meron ka? Di ba? Kaya hindi basta-basta yung pag-share ng
Word of God. It will take time to test your credibility and to test kung paano ka tatayo in times of trouble. Sabi nga ni Bishop, malalaman ng isang totoong Kristiyano kapag dumadaan sa problema at kabigatan. Di ba? Pag dumadaan sa sabi nga kung ano yung meron ka, yun yung liligwa. Di ba sabi, kung ang nakalagay sa baso mo ay kape, syempre kape ang tatapon, di ba? Kung ano yung nasa loob mo, yun ang liligwa. Kung ikay may K, lalabas sa'yo yun, di ba? Alam niyo yung K? O meron kayong P. Ano yung P? Pride. Tama, di ba? Kung ma-pride ka, o lagi nalabas yung pride. Kasi yun ang lumiligwa, yun ang nasa iyo eh, di ba? So, yun po yun. So, sabi po ng... Sige, pakita sa atin kasi sa Tagalog natin basahin. Sabi po, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig. Ano ba yung masigasig? Masipag, di ba? Pinag-uusapan po natin kay sipag upang mapatunayan yung kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Di ba? Paano mo malalaman kung ikaw ay tinawag at pinili kung hindi ka masipag? Walang anak ng Diyos na tamad. Tandaan niyo yan. Di ba? At kung ang Diyos ang pumili sa iyo, hindi siya papayag. Gagawa siya ng paraan kung paano kanya mahihila. Tama ba, Ate Nora? Sorry. Kahit pabalog-baloktot ka natutugba ka, hindi hila kang pabalik ni Lord. Tama? Bakit? Dahil mahal na mahal ka ni Lord. Di ba? Praise God. Gusto niya ang ending mo maganda. Lahat tayo, ang gusto nila maging ending natin, maganda. Amen? Glory to God. Sabi, kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Di ba? Sabi niya, kung masigasig tayo, inaalam natin kung sino tayo, kung ano ang tama at mabuti at kalooban ng Diyos. Kahit anong gawin sa atin, hindi tayo matitisod, hindi tayo maitutumba kahit anong gawin sa atin. Ngayon, Kuya Fidel, kahit anong sabihin sa'yo, matitisod ka pa? Glory to God. Hallelujah. So, praise God. Thank you, Lord. Di ba? Kung bakit tayo nakatayo hanggang ngayon, dahil pinagsikapan nating alamin kung ano ang kalooban ng Diyos. Tama? Glory to God. Naalala ko si Ate Ano Pili. Sorry, ha? Minsan, may nasasabihan ko siya ng harsh. Pero thanks God. Hanggang ngayon, narito pa rin siya. Salamat sa Panginoon. Okay. Okay, sabi po sa Hebrews 6:11, and we decide that every one of you do show, tingnan ko oras show the same diligence to the full assurance of hope. To the end. Makatarungan, pansinin niyo to sinasabi ng Bible, ha? Ibasahin niyo ng malakas. Hindi siya ang ginawa. Mamawa sa inyong pinakita. Ngayon, ipinakita sa inyo ang paglilingkod sa hirang ng Diyos. Nakita niyo na. Lahat ng ginagawa natin hindi nasasayang. Mabuti man o masama, maliit man o malaki, wala pong halaga sa Diyos kung maliit o malaki. Ang mahalaga, ginagawa mo ng tama at ayon sa kanyang kalooban. Hello? Kaya ko po lagi sinasabi, kahit si Ate Mary nagluluto sa kusina at ako'y pastor, ang tingin ng Diyos pareho lang kami. Amen. Why? Kasi, ibinibigay sa isang tao kung ano siya, kung ano yung kanyang capacity. Hindi ka pwedeng bigyan ng hindi para sa iyo. Kaya hindi tayo pwedeng mainggit. We are created uniquely. Ako, tuwang-tuwa ko yung Bishop, ang galing-galing niya, pero hindi ko siya pwedeng gayahin. Di ba? Kasi merong binigay ang Panginoon sa akin. Alam niyo po, sinubukan ko po yung manggaya. Gusto ko, siyempre, ang galing, di ba? Gusto kong gayahin. Pero, pag binabasa ko na, ay, hindi ito ako eh, di ba? So, pag tumayo ka, iba na yung lumalabas sa bibig mo, hindi na yung katulad na gusto mo. Ang lumalabas kung ano yung gusto ni Lord sa buhay mo. Amen? Kaya po, hindi tayo pwedeng mabig. Okay? Kung talagang may calling ka kay Lord, meron siyang ibibigay na kakanyahan na hindi ka pwedeng gumaya kahit kanino. Amen? Glory to God. Ano po yung number 2? Pag di natin natapos,
Gandito lang tayo sa responsibility. The Bible emphasizes that the greater the privilege one has, the greater the responsibility or accountability is. Ito yung pinag-uusapan namin ni Kuya Ramel kanina. Dahil sa daming tinitiis ng persecution at lahat-lahat, sabi nga ng Bible, ano sabi? Greater the responsibility or accountability is, sabi po, the Bible emphasizes that the greater the privilege one has, the greater the responsibility, accountability. Ibig sabihin, kung binibigyan ka ng pagkakataon at opportunity, mabigat na ngayong accountability at responsibility. Sabi nga ng Bible, the more, ano nga yung sabi niya? Much is given, much is required. Kung malaki ang binibigay sa iyo ng Panginoon, malaki rin ang ibibigay mo, ang isusurrender mo sa Kanya. Nakuha nyo? So, kung dumadaan tayo ng lahat ng mga persecution, lahat, kasama po yan para tayo maging mabuting lingkod ng Panginoon. Amen? Para kahit anong tapik ang gawin sa iyo o bugbog, wala, okay ka na. Nakangiti ka na lang. Di ba? Praise God. Okay. Sabi po, the Bible emphasizes that the greater the privilege one has, the greater the responsibility or accountability is. For example, in the parable of the talents, Jesus illustrates the importance of using one's gift and resources wisely, highlighting the concept of stewardship and accountability in action. Alam niyo po yan, yung parable of the talents? Nung aalis yung hari, di ba? Binigyan sila ng pera, talents, o money. May binigyan ng 5,000. May binigyan ng 3,000, 2,000. Hindi, tatlo lang eh. 5,000, 2,000, at 1,000. Di ba? Yung binigyan ng 5,000, dinoble. So, anong equivalent nun? Kung binigyan ka ng talento, pinagsikapan mo, ginawa mo lahat ang magagawa mo para gawin mo. Kung sa pera, in-invest mo, nagtrabaho ka ng doble-doble, kaya naging doble yung ibinigay sa yung maliit, pinalaki mo. Di ba? Halimbawa, katulad natin, yung ibinigay na talento sa akin, pinagbuti ko, ginawa ko ng tapat sa puso ko. So, binigyan ako ng Panginoon, binigay kayo. Di ba? So, ganun din po sa buhay natin. Kaya nga sinasabi natin, kung magpapagkatiwalaan ka ng maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka ng malaking bagay. Tingnan mo, di ba yung 2,000, dinoble rin niya. Bakit 2 lang ibinigay sa kanya, hindi 5? Kasi yun lang ang kapasidad niya eh, di ba? O yung 100, yung maliit. Tingnan nyo, maliit na nga ibinigay sa kanya, itinago niya pa, di ba? Di ba maraming tao ganyan? Naiinggit doon sa malaki, yung kanyang maliit na hindi siya nagpasalamat na kahit kapiraso, binigyan niya siya eh, di ba? Hahangarin niya yung malaki, hindi naman para sa kanya. Di ba? Kaya walang nangyari. Kaya nga sabi, ang daw libingan ang pinakamaraming mga pangarap na nakalibing. Di ba? Kasi ayaw nilang gumambol. Marami sa ating mga kasama ganyan. Gusto nilang nasa comfort zone sila. Ayaw nilang pumunta sa anong tawag dito? Gusto nila laging komportable sila. Hindi pwede sa mainit. Dapat isa malamig lang. Alam niyo, ang buhay hindi ganoon. Di ba? Dapat nga tayo ay flexible. Pwede tayo sa ganito, pwede tayo sa ganon. Di ba? Kung titingnan niyo po, ang good example ay buhay ni Bishop. Sa Amerika, magandang buhay. Di ba? May malaki siyang bahay, may malaking kwarto, may sasakyan. Di ba? Kahit siya pumunta. Pero bakit siya pumunta sa atin? Nagtiti siya sa kwarto kung kakapiraso. Di ba? Naglalakad siya. Sobrang nagluluto. Sobrang pasensya, di ba? Yun yung good example. Bakit po? Ginagawa niya yon dahil gusto niyang malugod ang Panginoon sa buhay niya. Kaya naman siya, wala siyang problema sa anak niya. Di ba? Ang mga anak niya maayos. Kaya nga kung nga lagi sinasabi, alam niyo, pag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, huwag niyong problemahin yung pamilya niyo. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para iayos ang inyong pamilya. Hindi mo hihingin. Dahil sabi ko nga, kilala ka ni Lord. Alam niya kung paano ka pasasayahin. Alam niya rin kung paano ka pasusunurin.
At alam niya kung paano ka palulungkutin para maintindihan mo kung paano maging masaya at paano maging malungkot. Nakuha niyo ba yung punto ko doon? Kung puro saya ang buhay mo at wala kang lungkot, walang kwenta, di ba? So, ganyan din po. Sabi ko nga, katulad ng pinag-usapan namin ni Ate Letty, dati ang buhay niya ay madilim, ngayon nagkaroon ng kulay. Di ba? Ganyan ang buhay natin. Nung wala tayo sa Panginoon, parang kulay black. Sabi nga ni Ate Rachel, ang buhay ko noon kulay black, darkness. Di ba? Pero ngayon, rainbow na siya. May light na siya, di ba? May rainbow na siya. Naging makulay, di ba? Bakit? Kasi kasama mo si God na nagbibigay ng kulay sa buhay mo. Hindi niyo po yung makukuha sa asawa niyo, sa mga anak niyo. Makukuha niyo lang po yung kay God. Amen? Bakit tayo masaya kahit sa gitna ng ating mga pinagdadaanan? Dahil kasama natin ang Panginoon. Sabi nga ni Ate Rachel na pinaglalakad kami, Pastora, kahit may mga problema yun, parang okay lang. Wala lang. Kasi alam mo, kasama mo si Lord. Di ba? So, huwag mo niyo sabihin wala kaming problema. Baka nga mas marami pa problema namin sa inyo eh. Pero hindi na namin kinoconsider na problema yon. Sabi nga, yun po yung challenges ng buhay, yun ang flavor ng buhay para ka maging maayos at matatag. Di ba? So, nakukuha niyo po yung pinag-aaralan natin? Glory to God. Sabi ko, yun daw pong langgam, the ability to work independently without a ruler or overseer highlights the importance of personal responsibility. Hindi ba tayo may personal responsibility? We are accountable for each other. We are responsible for each other. We have to pray for one another. We have to love one another para tayo magkaroon ng unity. Di ba ang binigay sa atin ng Panginoon? Love. Lahat tayo may love. Kung lahat tayo may Kristo sa puso, lahat tayo may love. Tama? Lahat tayo may joy. Lahat tayo may peace. Lahat tayo may grasya. Tama ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Lord to God. Hallelujah. Kaya imposible kung tinagam mo sa Kristo, katulad ka pa rin nung dati. Hello? Baka hindi mo talagang tinanggap si Kristo. Di ba? So, ngayon, kung ikaw'y nagwo-wonder, katulad yung sinabi nga ni Kuya Fidel, wanderer ka. Di ba? Gusto mo bang mag-experiment? Pwede na rin. Glory to God. Experiment na. Di ba? Ngayon, wala na experiment. He has proven that God is real. Di ba? Mapapatunayan mo naman lamang ang Diyos na totoo kapag yung salita niya ay nangyayari sa buhay mo. Tama? Glory to God. Sabi po, every believer is ultimately responsible for her own conscience. Totoo ba yan? Lahat daw pong mananampalataya responsible sa kanyang konsensya. This verse emphasizes the importance of personal accountability within the Christian faith. Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. So madalas po nating sinasabi, kung ano yung ginagawa niya, huwag natin pakialaman. Ang unahin natin pakialaman yung sarili natin. Ako ba? Nakatuon ba ako sa Panginoon? Bakit ba ako nakikialam sa buhay ng may buhay? Ba't ko ba tinitingnan yung kanyang mga kapintasan? Ako ba walang kapintasan? Baka nga mas malaki pa nga yung kapintasan kung ay sa kanya eh. Di ba? Sabi, we are accountable for our own doing. Hindi po doon sa ginagawa ng ating kapwa. Kaya po tayo, huwag po tayo mas magaling doon sa iba. Hello? Amen. At ako'y natutuwa at ngayon, gano'n na kayo ngayon. Naunawaan nyo na yung bago nating tingnan ng ating kapwa, tayo muna sa sarili natin. Di ba? Kasi syempre, di ba sabi ng Bible, bago mo tanggalin yung malaking puwing sa mata mo, tanggalin mo muna yung puwing mo. Di ba? Kasi minsan kasi tayo, ang galing nating magsalita sa ibang tao. Samantalang yung buhay natin, hindi rin natin mabago. Tama? So kaya, bago tayo mamuna, atin munang examinin yung ating sarili. Tama ba? Amen. Mahal niyo pa ba ako? Amen. I love you more.
Sabi ko, ha? I love you too, Ate Nora. Okay? Sabi ko kahit si Ate Nora patumba-tumba, mahal ko yan eh. Pero ngayon hindi na sa patumba-tumba. Sa Facebook. Noon yun. Noon. Okay. Okay. Sabi po sa Romans 14:12, tatapusin lang natin yan. Sabi po, therefore each man must answer for himself and give a personal account of his own life before God. Kaya nga yung mga langgam nakapokus sila eh. Dahil meron silang accountability at ang goal nila ay isa. Di ba? So, ganoon din tayo. Sabi, kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating hindi ginagawa niya. Ang pananagutan mo, yung ginagawa mo. Kaya nga, bakit natin pinakikialaman yung ginagawa ng iba? Siya ang mananagot doon, hindi tayo. Di ba? Sabi nga, this verse emphasizes the importance of accountability and personal responsibility in one's faith and actions before God. Sa harapan ng Diyos, tayo ay mananagot, hindi sa Kanya. At hindi ka mananagot sa akin kung ano yung ginagawa mo, problema mo na yan. Di ba? Kaya nga sabi, ba't mo siya galit na galit? Hindi ba alam kung bakit galit na galit yung ibang tao sa atin? Dahil may nakikita sila sa atin na wala sila. Hello? Sabi nga, we are the apple of the eyes ng mga devil. Di ba? Pero, dahil alam mong may armor of God ka, nakuha nyo? Balot na balot nga tayo eh, ng dugo ng Panginoon. We are covered and protected by the blood of Jesus. At kung tinanggap mo si Kristo, yung armor ni God, taglay mo. Di ba? So, bakit ka matatakot ngayon? Matakot sila sa atin, di ba? Praise God. So, sabi po, 1 Corinthians 4:2, we reject every shameful cover-up and refuse to resort to cunning trickery or distorting the word of God. Instead, we open up our souls to you by presenting the truth to everyone's conscience in the sight and presence of God. Sige, sa Tagalog. Maganda yung Tagalog. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kayayang gawain. Hindi kami nagloloko ng mga tao. At hindi namin, lakas nyo, Pinipigil sa lisanan ng salita ng Diyos. Halihan na namin ang mahal ang katotohanan ng Diyos. Kaya alam ng Diyos na kami ang hatol kanina. o sino nga hatol sa atin? Si God. Di ba? Ngayon, sabi nga, yung iba kasi pinipilipit yung salita ng Diyos eh. Pinipilit nila sabihin ganito. Hindi naman. Di ba? Tandaan nyo to ha, kahit saan kayo pumunta, ang Diyos mangungusap sa inyo. Hindi kayo kailangan dukdukan ng kahit sino. Alam niyo po, para kayo matuto ng maayos, mag-focus kayo. Huwag kayong pakinig ng kung ano-ano. Kasi naghahalo-halo yan sa utak mo. Di ba? Kung hindi pa stable yung buhay mo sa Panginoon, mahihirapan ka. Tama ba ako, Ate Sen? Di ba? Pero, kung ikay stable na, halimbawa, katulad, hindi ko sinasabing gano'n na kami kagagaling. Marami pa rin kami hindi alam. Pero kami, kapag narinig namin yung isang tao nagsasalita, alam na namin kung galing sa Diyos yun o hindi. Di ba? So, ganun din po tayo. Marami pong magagaling na preacher, pero marami doon, pinipilipit nila ang salita ng Diyos. Di ba? So, ano po yung, kaya nga sinabi, maraming lilitaw na mga false preacher. Kaya ko po sinasuggest si Stephen Prado. Narinig ko po siya, kaya alam pong tama yung tinuturo niya. May mga bagay na medyo pero malapit po siya sa katotohanan at katotohanan yung sinasabi niya. Amen? So sabi po, hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan namin ipinapangarap ang katotohanan. Ito'y alam ng Diyos kahit handa kami pahatod kanino man. Kaya nga tayo, hindi tayo namimili. Diba? Hindi naman tayo pinilit ng Diyos eh. Baka tayo mamimilit. Diba? So, yan po yung ating panuntunan at prinsipyo sa PLGC. Hindi po tayo namimilit. Ang tinuturo natin totoong salita ng Diyos. Ang pwede lamang magbago ng buhay ng tao ay salita ng Diyos. Hindi ko kayo kayang baguhin. Wala kami pwedeng pangako ni Bishop. Kundang ipapangako lamang namin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na tinanggap ng bawat isa na tumanggap sa Kanya. Amen? Glory to God. So sabi po sa Colossians 3, tatapos na tayo. Put your heart and soul into every activity you do.
as though you are doing it for the Lord Himself and not merely for others. Sabi po, inulit lang yan. Ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sabi po sa James 4:17. So if you know of ito, intindihin natin mabuti ito, ha? So if you know of an opportunity to do the right thing today, yet you refrain from doing it, you are guilty of... Okay, sabi po, ang nakakalam ng dapat niyang gawin na ang mabuti, ngunit hindi yun ginagawa ay... Ngayon, alam niyo na. Pag alam niyong mabuti, hindi niyo pa rin ginagawa, you are committing sin. Di ba? Alam niyo ng mabuti, binabaluktot niyo pa, malaking kasalanan. Di ba? So, yan po yung katotohanan. So, katulad ng mga langgam, we are accountable for what we are doing. Hindi po ang accountable yung katabi natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, accountable ka. Di ba? Sa lahat ng ginagawa mo, you are accountable. So, okay. 2:00 na, kaya hihinto na tayo dyan. Okay ba? Amen. Did you learn something? Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi ko nga, ang pangako ko kay Bishop, itutuloy ko po. Hindi ko man magawa yung ginagawa nyo. Gagawin ko ang makakaya ko para gawin kung ano yung mabuti at tama. Amen? Amen. So, pwede po tayong tambayo at tayo po ay manalangin bago tayo mag-offering. Glory to God. Hallelujah. Lord, salamat po ng marami sa hapong ito. We praise you and we worship you. Nawa po, Panginoon, sa aming mga pinag-aralan. Panginoon, ay tumingin mo sa aming mga puso. Maanuhan namin ang aral na nakuha namin sa mga langgam kung paano maging masipag, paano maging responsible sa lahat ng ginagawa namin sa buhay. At lagi namin tatandaan, Panginoon, we are accountable for we are doing. At kami po ay mananagot sa iyo kung ano man po yung pinagkaloob mo sa bawat isa. Kaya, Panginoon, salamat po. Binigyan mo po kami ng kaunawaan ngayong hapong ito. At naniniwala po ako, Panginoon, lalabas kami masaya sa church na to. At Lord, nawa po, katulad po ng panalangin ko, makita sa buhay namin ikaw, hindi pa kami nagsasalita. At nananalangin po ako na makita pa lamang po kami, pinagpapala na sila. Kahit hindi pa kami nagsasalita. Dahil nakikita nila ikaw sa buhay namin lahat. Lord, dalangin ko po sa lahat pong mayroong kabigatan, sa lahat pong may problema, ano man po ang kanilang dinadaanan, alam po may solusyon kang maganda, Panginoon. Katulad ng sinabi mo po, Panginoon, I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to give you hope and a good future. Sabi mo sa Romans 8:8, all things work together for good, for those who loved Him and who was called according to His purpose. Kaya, Panginoon, salamat po ng marami. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa hapong ito sa gagawin mo sa bawat isa. Nawa po kami maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So,